Section 2. Hindi po talaga kanilala. The Senate shall be elected by Hindi po talaga kanilala ng bagong minority lead by Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, ilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang bagong majority na pinangunahan ni Senador Gatchalian. Naku, may problema tayong kinakaharap pagka ganito. Hindi ho magkasundo ang ating mga senador. Ang pinag-umpisahan nito, graft in corruption at saka ho yung trial na may kaugnayan yan po sa kay Sara Duterte, yung impeachment. Impeachment ni Sara Duterte at saka graft in corruption ang kanilang pinag-aawayan. Nag-aagawan sa kapangyarihan, nag-aagawan sa kanilang paniniwalang sila'y tama at legal. Pero ang taong bayan ang malaking-malaki ang pagkadismaya rito. Ito, pakinggan niyo ito sinasabi ni Cayetano. Nasa session hall ng Senado at ito ang kanyang paniniwala. majority vote of all its members. Ayan, All its members, 13 po ang kailangan. Ayan o. Should there be more than Pinapaliwanag one 13 daw ang kailangan. So, Pakinggan natin. the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Tanggal na yun. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Dead. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po ay Yes, Cayetano. may faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi magturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant of Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit doon? Yung nag-Preston po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapituko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ang Pilipino, ang Constitution at ang katotohanan. So may I... Napansin ko lang ho dito sa kanilang press conference na ito at gustong hearing. Parang hindi sila kumpleto. Nakita ko si Marcoleta, si Legarda, sino ba ito? Robin Padilla at saka yung magkapatid. Parang aanim sila. Kala ko 10 sila. Hindi ko nakikita yung iba. Nasaan kaya yung 10? Nasaan yung, kung 6 sila, nasaan yung 4? Parang hindi na kumpleto yung, di ba? Kasi 22 sila. 24, yung dalawa, isa nakakulong, si Jingo, yung isa naman nagtatago. So 22 sila. 12 yung kahapon, yung grupo ni Gatchalian, dapat 10 sila. Pero dito bang nakita ko aanim? Nasaan yung iba? Tingnan all natin. senators to join us in this hearing and succeeding Ayan, talagang tinuloy nila ang hearing. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. Ang klase talaga So ito dun sa nangyayari. nagsasabing hindi totoo ang kanilang sinasabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Ayan, oh. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the In truth. aid of legislation dapat, hindi yung hindi lang kaalaman ng Pilipino. In aid of legislation ang trabaho nila. Ayan, si Marcoleta naman daw, yung chairman ng ginawa rin ng chairman ng subcommittee. Lilima sila pala. Lilima pala sila. Padilla, magkapatid na Cayetano, Amy Marcos at Marcoleta. Lilima pala sila, kala ko 6. Tingnan natin. Baka mamaya patay ng ilaw ito. At saka kasi sinasabi ng Senado, illegal. Talaga lang ho, kakaiba talaga itong kaganapan sa ating mataas na kapulukan. On the Philippine underwater beach page of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc.
lahat yan sa sulat. And Ito yung under matindi. Section 20 of the Walang Senate nang Rules of respeto sa isa't isa itong ating mga senador. Ano nangyayari sa ating bayan? Section 20, subcommittees. Kakaiba. Delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing Ayan o. any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. So, klaro po yun. Kakaiba itong Sayang lang nangyayari kasi ha. ang time at ang energy ng lahat ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rules. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na Ayan o, so maliwanag. Ang sinasabi nitong magkapatid na Cayetano, Alan, and Pia, legal sila, illegal yung kabila. Labag daw sa rules, labag sa batas. Wow! Ha? At sila daw ang merong authority sa Blue Ribbon Committee. At ngayon nga po, ayan, ginawa nila yan. Wow! Ano ito? Ito, si Marcoleta yung chairman daw ng subcommittee, siya yung magpipreside. Talagang kakaiba itong nangyayari. Dalawa na po ang ating Senado ngayon. Senado ng majority, Senado ng minority. Ang taong bayan ay nalilito na sa nangyayaring ito. Sino ang ating papaniwalaan? At sino ang kapanipaniwala sa kanila? Okay? So, ang issue ng korupsyon at yung napipintong trial sa impeachment laban kay Sara Duterte ang pinag-umpisahan ng lahat ng ito. Ang mga politikong involved sa korupsyon ang pinag-umpisahan ng lahat. Ang taong bayan ang nalilito, ang taong bayan ang nagiging biktima ng korupsyon ng taong bayan, biktima pa rin po ng kaguluhan dahil nga ho sa nag-aagawan until now ang ating mga senador-elect sa kanilang mga posisyon. Matindi ha? Talagang kakaiba. So magantabay lang tayo at hindi natin sila pwedeng pangunahan kung ano kailang ginagawa, pero kung alam natin mali, abay sasabihin natin mali. Kaya nga sinasabi natin nag-aagawan dahil sa posisyon. Pinag-aawayan, nag-away-away dahil sa korupsyon. So, anong mangyayari pagka ganito? Kakaiba talaga. Kaya nako, mamamayang Pilipino, magbantay tayo dito sa ating demokrasya at ating mga sa Senado. Pero relax lang ho tayo. Mga senador lang po ang may problema. Ang Kongreso, walang problema. Ang Executive Department, walang problema. Ang Judicial Body, walang problema. Ang Police at Militar, wala. Ang majority ng lahat ng ahensya o nakakarami na ahensya ng gobyerno, local and national, normal. Ang may problema lang po ay ang ating Senado. 24 lang sila. Hindi pa humatapos-tapos ang drama series. Sila ang nagbabanggaan, sila ang nagbabatuhan, sila rin ang lumalabag sa batas. Ang kawawa tayo mga Pilipino. Pero babantayan natin ito at sasabihin natin ang tama at mali base sa kailang ginagawa. Please like and share.